paano ba mag-build ng habit as a runner? Or parang nahihirapan siyang magsimula. So paano nga ba magsimula? Kasi kung ibabase ko sa naging karanasan ko, hindi talaga ako nagsimula na talagang tumatakbo. Basically, nagsimula ako sa walking. So, since 2022, early 2022, bale, every after meal, after kong kumain, nagsimula ako ng 5 minutes walking. Yun talaga yung ginagawa ko, 5 minutes. Tapos, after ilang weeks, naging 10 minutes yun, naging 15 minutes, naging 20, hanggang naging 30 minutes. So, nahit ko yung goal ko during that time. 10K steps, umabot pa nga ng 16K steps per day ng walking. Now, na-realize ko nung March, this year lang, na parang ang hirap naman, gumugugol ako ng ilang oras para sa walking na yan. Why not magsimula akong mag-running? Para sa akin, kung nahihirapan ka na tumakbo or mag-build ng habit na tumakbo, huwag ka munang tumakbo. Walking is enough. Yung sinasabi sa isang libro ni James Clear na Atomic Habits, dapat yun yung ginagawa mo. Una mong gagawin para mag-build talaga ng habit, first day na gusto mong tumakbo, magsuot ka lang ng sapatos. Ito, katulad nito, suot ka lang ng sapatos. Huwag kang tumakbo. Tapos, after nang magsuot ka ng sapatos, give yourself 5 minutes lang ng walking. So, yun lang. After nun, bukas naman. So, kinabukasan, ganun din, magsuot ka ng sapatos. Tapos, walking pa rin. Or, walking ng 5 minutes, tapos takbo ka ng easy run lang ng siguro 5 minutes din. Or, para maging easy talaga, 2 minutes lang. So, after nun, bukas naman. So, kinabukasan, gagawin mo, ganun pa rin, magsuot ka ng sapatos. Tapos, takbo ka ulit or mag-walk ka ulit ng 5 minutes. Increase mo ng konti yung running mo. Sabihin na natin, 3 minutes na. Gradually, magiging habit yon. So, yun yung tinatawag ni James Clear na 1% better every day. Hanggang maging second nature mo na talagang gusto mong tumakbo. Until such time na yung walking, yung paliit ng paliit. Yung running naman, yung pataas ng pataas. Pabuild ng iilang minutes na. Siguro, simulan natin yung sinabi ko kanina, 2 minutes, naging 3 minutes, naging 4 minutes, naging 5 minutes, hanggang naging 10 minutes, naging 20 minutes, pataas. Pero yun nga, yung sinabi ko sa previous video ko, dapat easy run lang. Kasi kung talagang wala kang experience sa running, katulad ko, hanggang walking lang ako dati-rati pa. Although nagbabasketball ako, pero siguro mga ilang years din ako natigil dahil din sa tuhod ko. Yun nga, sinabi ko sa first video ko kung bakit easy run makes sense. Kasi yung mga tuhod ko, problemado kasi nadisgrasya ako sa motor. Natigil ko rin sa pagbabasketball. So, ilang years na akong hindi nagbabasketball. So, wala siyang training. Fortunately, since early 2022 nga, nag-walking na ako. So yun, gradually, nag-e-incorporate din ako ng strength training. So, pag-usapan naman natin yan siguro later. So anyway, ito yung sapatos ko. Bago, Fierce 4.0 na rain black. Pwedeng-pwede sa maulan na panahon kasi water repellent to. Tapos, double layer yung technology nitong midsole niya. So, itong nasa baba is hard EVA. Tapos, itong nasa taas, kung di ako nakakamali, tingnan ko lang sa spec. Nakalagay dyan is Upper Carbon Critical Technology na merong energy return na 85%. Hindi ako sure kasi di ko pa nasubukan tong itakbo. Anyway, yung outsole niya naman, meron siyang rubber area. Ito. Saka ito. Yung upper niya, yun nga, yung sinabi ko, since water repellent siya, nasasacrifice niya yung breathability. So, hindi ganun kaganda yung pasok ng hangin dito. Heel counter area niya matigas. So, this is good para yung support ng paa natin maganda. Tapos, mapapansin ko rin yung base area niya sa heel area malapad, which is good. Kasi gusto natin ng stability habang tumatakbo. Tapos, heel collar saka heel tab, maganda yung cushioning. Meron din siyang extra eyelet. Itong tongue area niya naman makapal. I assume itong tongue niya is meron ding water repellent technology. Ito yung insole niya. Ayan. Yun nga, uulitin ko lang. Fierce 4.0 Rain Black.
ng 361 degrees. So abangan nyo yung magiging full review ko nito. Itatakbo ko muna siya ng around siguro 20 to 50 kilometers bago ko bigyan ng full review.